So, di ba lumilipad yung NOT? Pag lumilipad yung price, hindi mo siya hahabulin dyan. Hahabulin mo siya dito, yung information niya sa left side. Okay? So, ito yung mga information. 1, 2, ito yung next, ito na yung possible. Okay? Kung mapapansin mo dito, sa tuwing tumatama siya sa ganyang reaction, nagre-react yung price. Bakit dyan ba kasi napunta yung reaction? Structure yon, pullback. Okay? Nag-react siya dito sa area na to. Makikita mo yan sa lower time frame. Yan. Nung sinip niya yan, bumaba yung price pero malakas pa talaga. Next, pumunta naman siya dito ulit. Diyan siya nag-react. Ayan, malakas, bumaba. So, sure na ba ito nabababa si price? Hindi. May 2 hours pa dito. Ayan, may countdown pa. Baka mag-close pa yan sa taas. So, next na akyat niyan dito ulit. So, let's say papasukin ko to sa 15 minutes. Dahil nakakita tayo ng reaction. So, sa 15 minutes, i-check mo. Ayan na yung reaction ng price. Okay? So, kunin mo yung pullback dyan and yung change of character niya. Ito. Pag ito si market is willing mag-reverse, dito mo siya ilalagay yung stop loss mo. Okay? So, saan naman to babalik? So, dito ka lang hahanap sa area na to. So, for the sake of time, trade na natin siya agad. Dito tayo papasok. Short. So, ina-expect ko, babalik siya dyan, tapos siya kabababa. So, yun lang ha. Hindi ako 100% sure, pero ita-trade ko to. So, ang kukunin ko dito is entry price, EP. Ayan. 0.015816. Next, SL. 0.016473. Next is TP. TP natin sa baba. Nyari dito lang. 0.014201. Tama ba? Okay. So, dun sa gate, meron akong $50 doon and yun yung pinang-machine gun trading ko, pinang-trial and error ko. So, ika-calculate natin. Okay, so update natin sa NOT. Ito yung pina-TA sa akin during my live session sa TikTok and ito yung example, pati yung position sizing. So, ngayon, one tap lang si price tapos na-hit na entry natin, then, ayan, tapos bumaba na. So, itong market na to, aangat to. I-liquidate niya tong area na to. Itong area. Basahin ko lang ha. Alisin ko muna to. Yan. ESL niya lahat to. Saan to tatapek? Dito yan tatapek. Tayo sa 1 minute. Wala na kasing information. Most likely, wala na siyang tatapikin dito. Walang meron dyan. Walang order block, walang imbalance. So, ang gagawin niya, isi-sweep niya lang to. Ito. Tsaka ito. Tsaka ito. Yan, pag tumapik yan dyan sa gray. So, yan ay liquidity. So, paano mo papasukin ang isang liquidity? Pag sinip niya yan, syempre dito ka na papasok. Or kahit dito lang sa last sweep. Tapos SL mo dun na sa dito.
Okay? So, kung gusto mong taasan pa, ikaw bahala. Pero pwede na dito, safe. Para pag sinip niya. Minsan nga hindi pa tatapikin yan eh. Once na masweep niya yan, baba tayo. Liquidate din tong baba. Mga sellers. Seller. Anyways, may isa pa akong sasabihin. Dito talaga siya pupunta for better entry. Yan. Ano yan? Based on market experience. Diyan yan tatapik. Siguro, hopefully, ma-perfect price niya to pero hindi ko sure. Sana matamaan niya. So, hit and baba. Pwede mong targetin actually itong bottom. Pero dahil ang taas ng lipad nitong Notcoin, syempre, huhulihin natin yung pagbagsak niya dito. Dito. Nice. So, see you ulit sa next video. Update ko kayo dito. Pag na-hit na tong entry natin. So, ito kasi yung first entry ko. So, pag nahuli ka, never ka talaga mahuhuli sa market kasi nagpo-pullback siya. Unless iwan niya talaga, parang ganito. Ayan. Iniwan niya yung price, pero binalikan naman. Ayun. Na-sweep na naman itong liquidity na to. So, ito yung liquidity. Sweep na naman sila. So, mapapansin nyo nung last time, dito ko ina-adjust yung take profit. Diyan. Pero, dito ko nilagay, which is sobra, kulang pa nga, dapat dito pa yan. Okay, dito, halos dito siya tumama. So, mabilis yung galaw after niya makasweep ng liquidity. And sa galaw na to, hopefully lumabas siya dito. Lumagpas man lang siya. Kasi pag dito nakalagpas, lilipad to si Notcoin. So, magko-close ako ng trade. Pag hindi to nakalagpas dito, lilipad to sa taas. Pag ganito. Okay, so, we'll see. Hopefully makalagpas siya. Pansin nyo, pag nakasweep siya ng liquidity, ang bilis ng baba niya. So, katulad nito, dito pa lang siya 200% na. What more pa kaya dito sa ilalim? Same thing dito, after niya isweep yung liquidity, mabilis yung babaan niya. Yan, parang ganito. Wala kang green na nakikita. So, dire-diretso yan. So, yun, second entry na to. Pero hindi ko na to pinasukan kasi nandito na ako nakapasok. Isa pa, ano pa bang pwede nyo matutunan dito? Let's say yung tumama yung take profit ko, tumama yung entry price ko dito, tas bumaba. Tapos binrake even ko yung price. Pag binrake even ko yan, makakancel yung order ko kasi bumalik si price sa break even point. So, makakancel siya. So, hindi ko na to in-adjust. Diyan na lang talaga yan. Kung matalo, edi 2%. So, yun. Ang aabangan na lang natin dito is makalagpas siya dito. Tsaka, hanap ulit tayo ng pwede pang pasukan na entry ulit for short. See you ulit sa part 3. So, first video, ito yung pinasukan natin. Second video, tinamaan na to. Third video, let's see kung ano itsura nitong Notcoin. Yun lang. Thank you. Okay, so ito na yung last update natin kay Notcoin. And ito na yung nangyari. So, ito yung mga instances na pag binabasa mo yung chart, malalaman mo na hindi na niya gagawin yung TA mo. So, ano yung adjustment na pwede mong matutunan dito? Dapat dito pa lang or dito pa lang, tinake profit mo na siya. Or else, babalik siya sa break-even point mo, sa entry price mo, or worst comes to worst, ma-SL ka niya or ma-liquidate ka niya kung wala kang stop loss. So, yan. Inassume na natin na pwede siyang umangat pag hindi siya lumagpas dito. Okay? So, yan. Kitang-kita na. Hindi talaga siya lalabas.
So, dapat yan kung bababa yan, ganito ang reaction ng price. Yan. Yan. Tapos ganito. Okay. So, tapos na ako dito. Naka-take profit na ako dito. So, ayun. Ganun kayo mag-a-adjust sa market. Yun ay kung alam nyo kung paano basahin yung candlestick. Kaya kung ako sa'yo, pumasok ka na sa kung sino mang YouTube dyan and aralin mo kahit ano. Kahit hindi sa akin, ang gawin mo lang, i-play mo yung button, tas aralin mo. So, see you ulit sa next content. Let's see kung meron pa akong maipoprovide. Kung may question kayo dito, nag-gets nyo na kung paano ko in-explain to, ito, and yan, nag-adjust kayo sa Notcoin. So, see you sa next session. Bonus na lang tong last part. Ang ibibigay ko sa inyo ay futuristic insight about Notcoin. So, wala naman akong TA dito. So, pwede ko na i-delete lahat. Ang gagawin natin is punta tayo sa higher time frame. Okay, makikita mo na agad kasi yung pwedeng i-trade. 1 day. Okay. And line. Isa lang to sa approach. Sobrang daming approach. So, syempre, unang titignan mo is kung nasan yung current price. Nandito siya. Okay, nandito sa area na to or nandito sa loob na to. So, hindi mo na papakailaman to. Hindi mo na rin papakailaman tong ilalim. Next na gagawin mo is nasan yung area of value dito. Nasan yung buying and selling. Okay? Buying and selling center, pa sana sasabihin ko. Nasaan dyan yung market, area of value, yung zone, yung supply and demand, yung nagbabuy and sell yung mga traders. Nasaan dyan? So, nandito. Yan. So, explain ko bakit nandyan. Itong area na to, itong red line na to, is respected siya ng higher time frame. Ito ay June 11, ito ay June 26, and ito ay July 10. So, paano mo masasabing respected siya? Sa tuwing tumatama dun sa red line, nagre-react si market sa opposite side. Same thing dito, nung bumaba siya, tumama doon, nag-react sa opposite side. Tapos lumabas, pumunta dito. So, most likely, gumanon yan. Kung, wait lang kung si market is mag-close dito above at kayanin ng buyer. Kasi pag hindi, babalik yan dito sa loob. Okay? Babalik yan sa loob. So, malalaman natin later sa candlestick formation niya. So, nandyan yung area of value. So, titignan na natin sa candles kung ano yung itsurang pinapakita sa atin dito. Tingnan ko lang. Ano pa ba? Okay. Pag bumaba kasi, ito ang target. Pag tumaas, ito ang target. Yan. So, ayun ka ng candles. And linisin ko lang. Okay. So, ang ganda ng reaction niya dito, no? Sa one day, umangat, lumabas, tapos nireject siya dito. Which is 11 minutes na lang para si market is mag-close above this trend line. Pag ito nag-close above this trend line, pwede tayong mag-consider ng long opportunities. Okay? Pero, syempre makikita mo pa rin sa next candle kasi baka yung next candle niya is mag-create ng another red dito. So, ibang case naman yon. Kasi for this structure, hindi pa talaga nakakalabas si market. Okay? Itong nakikita nyo yan, inside candle lang yan ng color green. So, tignan natin sa 4 hours kung may makita tayo. Medyo confusing pa kasi yung candlestick niya dyan. Okay? Sa 4 hours, nakatagos, bumalik, and pag si market hindi nakalabas dito, most likely,
imo-momentum niya tong ilalim. When I say imo-momentum, babagsakan niya ng red candle. So, doon tayo mag-ingat. Okay, so yun. Kung bumagsak dyan yung red candle, then pwede mo na i-consider ulit yung higher time frame na downtrend ka, papunta naman siya sa baba, tapos targetin mo to. Baka pwede siyang mag-reverse dito pa bullish. So, pag bumaba siya dito na at nakita nyo na bullish, syempre magandang opportunity yan mag-long kesa dito sa taas na to. At least nandito, nasa bottom sila. Okay, and dito na yung last. So, tignan natin, and kayo na bahala. I-research nyo, i-TA nyo. So, up to you. At least nakakuha lang kayo ng insight sa akin. So far, okay na. Kahit ako, ita-trade ko tong coin na to. So, depende sa inyo kung paano nyo siya ita-trade. Binigyan ko lang kayo ng insight. So, thank you for watching. And thank you for supporting this community. I hope may natututunan kayo kada lessons. And kung meron kayong request, sabihin nyo lang sa akin, message kayo sa Telegram, and TA natin yan. Or sagutin natin yan. Thank you ulit. See you sa next videos or mga uploads.